Good day mga ka-sports natin dyan, PVL Invitational Conference. Bukas na nga ang finale. Malalaman na natin kung sino ang kokoronahan na bagong kampyon. Ang Kobe Xinghua ba or ang PLDT? At sino ba ang mananaig sa Cherry Tigo or ang Creamline? Sino sa kanila ang magkakaroon naman ng bronze medal? Well, alam naman natin na ang defending champion ang Creamline, pero dahil nga marami silang talo, hindi nga sila nakapasok sa Battle for Gold. Pero meron naman silang paglalabanan ng Cherry Tigo sa Battle for Bronze. Well, dito pa lang sa ating vlog na ito, ipapasilip ko na sa inyo kung sino ba ang magkakaroon ng gold medal, silver medal at bronze medal. At sino ang lalagapak sa 4th place. Kaya't panoorin ninyo ang aking vlog hanggang sa dulo dahil 100% ang ating prediction na ito ay magkakatotoo. Well, uunahan ko na dyan ang mga bashers sa prediction nga po ito ha, prediction. Pero panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Bukas na nga ang pagtatapos ng PVL Invitational Conference kung saan finale na nga at dito ay makikita na natin kung sino ba talaga ang magtatagumpay. Cherry Tigo kontra naman sa Creamline Cool Smashers Battle for Bronze. Well, sa aking prediction, ang 4th place dito ay ang Cherry Tigo. Bagamat alam naman natin na ang Cherry Tigo ay umangat na rin ng level ang kanilang paglalaro at ang mga players nga dito ay palaban na rin. Pero syempre pagdating nga sa Battle for Bronze, ibang usapan. Natalo man nila sa prelims ang nasabi nating Creamline Cool Smashers sa PVL on Tour. Pero pagdating sa Battle for Bronze, I'm sure na hindi ito magpapadaig ang Creamline Cool Smashers, kung saan lalagapak nga dito ang kupunan nga nila Abby Maranyo sa 4th place. Sinisigurado to ng Creamline Cool Smashers na hindi talaga sila papapormahin pagdating sa Battle for Bronze. Silver medalist man sila pagdating sa PVL on Tour, pero pagdating nga dito sa Invitational Conference, malalaglag na nga sila sa 4th place. At ang syempre, ang makakatalo nga sa kanila, walang iba kundi ang kanilang makakaharap, ang Creamline Cool Smashers. Creamline Cool Smashers nga ang aking nasa prediction na kung saan makakasungkit ng bronze medal. Kayang-kaya nilang talunin ang nasabi nating Cherry Tigo. Iba kasi ang level ng ilalaro na ngayon ng CCS. Less error na nga sila kung mapapansin nyo sa kanilang last game, kung kaya natalo nga nila ng mabilisan ang Zeus Coffee. Kapansin-pansin rin na nag-level up na rin ang ibang mga players pagdating sa Creamline Cool Smashers. Kinakailangan lang talaga na pag-igihan lang ng CCS. Well, magaling naman talaga ang mga players ng Creamline Cool Smashers. Less error lang nga ang talagang dapat nilang gawin kasi minsan ang nagpapatalo sa kanila ang kanilang mga error rin. Pero I'm sure 100% ang aking strongest prediction na ito. Sure tayo 100% na ang Creamline Cool Smashers nga ang makakasungkit ng bronze medal. At syempre, alam natin na papalag na naman dito ang ibang mga bashers at sasabihin pinapangunahan na natin. Kaya nga po prediction ito, prediction. Maaaring magkakatotoo, maaaring hindi. Pero bukas, kampante ang Creamline Cool Smashers ng mga fans nga nila na talagang Creamline nga ang magwawagi ng bronze medal. Pero sure ako na marami naman mag-iiyakan bukas na mga bashers dahil mananalo ang CCS. At pagdating naman sa labanan ng Kobe Xinghua University kontra naman sa PLDT, alam ko na malakas ang Kobe Xinghua, pero sure ako na ang mananalo dito ay ang PLDT. At ang silver medalist nga dito, walang iba kundi ang Kobe Xinghua University. Mabilis nga sila kumilos at mga bata pa at malalakas, pero sigurado ako mas magulang ang PLDT dahil veteranang team na rin ang PLDT, pero maaari nga silang mag-champion kung kayang-kaya nila pigilan si Savannah Davison, ang scoring machine ng PLDT. Well, malay natin, sabi nga ng karamihan, bilog ang bola. Ang nasabi natin, Kobe Xinghua University, baka nga sila pa ang makasungkit ng gold medal. Pero ito ay aking prediction lamang. Pero nabipredict ko na makukuha lang nga nila ay ang silver medal.
At para nga sa akin, ang magcha-champion nga dito ay ang PLDT. Ang PLDT ay nag-champion nga sa PVL On Tour at ngayon nga sa Invitational Conference, talagang sila pa rin ang magcha-champion. Back-to-back champion nga ang aking prediction dito para sa PLDT. Malakas ang PLDT kung ikukumpara natin pagdating nga sa Kobe Shinhwa University. Iba kasi ang bilis ng Team Japan, pero magaling rin ang opensa at depensa ng nasabi nating PLDT. Lalo na bumalik na rin si Del Palomata na makakatulong nga sa blocking. At syempre, Majoy Baron nariyan pa rin at Mika Reyes na napakagaling rin mag-block. So, ibig sabihin may pag-asa ba ang PLDT na magkaroon ng nasabi nating Grand Slam? Baka sa Reinforced Conference sila pa ang mag-champion at gayon rin sa All Filipino Conference. Kumpleto Ricados na kasi ngayon ang mga players ng PLDT. Hindi kagaya noon ay medyo kulang-kulang nga ang nasabi nating players ng PLDT, pero ngayon very solid na talaga ang kanilang samahan at mukhang meron na nga silang chemistry rin. Sila na ba ang bagong papalit na sikat na team kumpara sa Creamline? Pero syempre ang Creamline napakaraming mga fans niyan, hindi pa rin yan malalaos kahit hindi sila mag-champion. Pero sa kasalukuyan talagang ito ang panahon ng PLDT at sila nga ngayon ang nag-shine. Ito na ang matagal na sinasabi noon ng kanilang kapitana na sabi nga ni Kat Arado, ito ang hinihintay nilang pagkakataon na maging kumpleto sila. At ito na ngayon, complete na nga ang mga players dito. At dahil dyan ay nasusungkit nga nila ang kampiyonato at sila pa rin ang magcha-champion. So ito lamang ay aking prediction. Maaaring magkatotoo ito or hindi. Pero kampante ako sa aking prediction na yan. Kayo, para sa inyo, sino magcha-champion at sino makakakuha ng bronze medal? Comment kayo sa baba.